Nagsimula ang lahat sa isang opisyal at selyadong dokumento na nagpapasya sa pagpapakasal ni Ferda kay Archduke Valdrova. Malamig na sinabi ng kanyang ama na dapat ay alam na ng binata kung ano ang ibig sabihin ng kasunduang iyon. Nagulat si Ferda Raznova nang mapagtantong ang pagpapakasal na ito sa Archduke ay parang hatol na sa kamatayan. Para sa isang maharlika tulad ng kanyang ama, ang mga salitang iyon ay isa lamang malupit at hindi may iwasang tadhana. Dalawa lamang ang pagpipilian niya, tumanggi at palayasin, o tumanggap at tuluyang mawasak. Ang pinakamalaking hangarin ni Ferda ay tanggapin lamang siya at tunay na maging bahagi ng pamilyang iyon. Kahit siya ay ang mahina at hindi lehitimong anak, nagsanay siya ng walang tigil habang kinukutya siya ng mga katulong. Walang sino man ang laging nasa tabi niya. Ngunit tiniis ng binata ang lahat ng pagod ng tahimik. Patuloy siyang nagsisikap at pinipilit ang sarili sa paghawak ng espada, kahit na hindi na kaya ng kanyang katawan. Samantala, pinapanood lamang siya ng kanyang ama mula sa bintana na may malamig at malayong tingin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto lamang ng binata na ang kanyang pagsisikap ay makilala na ng pinuno ng pamilya. Isang kamag-anak ang lumapit upang insultuhan siya, sinasabing baliw siya kung gusto niyang maging kabalyero. Sa huli ay itinulak si Ferda sa lupa habang sinasabing wala siyang karapatang naroon dahil mahina siya. Tinawag siya ng nanakit sa kanya na, asul na matang bastardo, habang pinipigilan ng binata ang mga luha ng kahihiyan. Tumangala siya sa pag-asang makakita ng suporta mula sa kanyang ama sa bintana. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, lumingon na ang lalaki at matagal na niyang binaliwala ang kanyang sakit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ferda na hindi na muling titingin ang mga mata ng pamilyang iyon sa kanya. Pagod na sa lahat, nagpa siya ang binata na iiwan na niya ang pamilyang Rosenova magpakailanman upang tahakin ang sarili niyang landas. Walang ipinakitang emosyon ang kanyang ama at nanatiling walang ekspresyon ang mukha nito nang marinig ang balita. Tinanggap lamang ng lalaki ang kanyang pag-alis at sumara ang tarangkahan, iniwan ang binata sa labas ng mundo. Narinig niya ang huling malupit na salita, hindi na siya opisyal na miyembro ng mga Rosenova. Tiningnan ni Ferda ang kanyang mga sugatang kamay, alam niyang laging binaliwala ng kanyang ama ang lahat ng kanyang pagsisikap. Isang matinding puot ang nagsimulang sumiklab sa kanyang puso habang dumidilim ang kanyang tingin. Seryosong nanumpa ang binata na hinding-hindi niya mapapatawad ang mga taong naghamak sa kanya at itinapon siya na parang basura. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa paligid niya, hudyat ng paggising ng isang bago at madilim na kapangyarihan. Nagpasya siyang pagsisisihin silang lahat. At sa araw na iyon, opisyal siyang naging salamangkero. Nagising ang mahika ni Ferda noong siya ay 18, at sinimula ng bagong paglalakbay upang magtagumpay. Tinawanan siya ng ibang mga nagsasanay, sinasabing huli na para mag-aral ng mahika sa ganyang edad. Sinasabi nilang aabutin pa ng ilang dekada bago maunawaan ang mga pangunahing kaalaman. Habang ipinapaliwanag ang tungkol sa lakas ng kalooban, naglabas ang binata ng nakakatakot na aura, na nagpatigil sa lahat ng nakapaligid sa kanya dahil sa matinding takot at gulat. Lumitaw ang isang pulang bilog at inihayag niya na ang kanyang lakas ay pinagagana ng puot at pagnanais na gumanti. Pumutok ng marahas ang kanyang kapangyarihan, winasak ang lahat ng nasa daan nito na may pambihirang lakas. Napagtanto ni Ferda na habang lalo niyang kinamumuhian ang isang tao, lalo siyang lumalakas sa harap ng kanyang mga kaaway. Matapos maabot ang ika-6 na antas ng kapangyarihan, nagpa siya ang salamangkero na panahon na upang bumalik sa kanyang dating tahanan. Ginamit niya ang kanyang mahika upang pilitin ang mga katulong na nagpahiya sa kanya na patayin ang isa't isa. Hindi nagtagal, pinag-away din niya ang kanyang mga kapatid hanggang sa hindi na nila mapigilan ang puot sa isa't isa. Nagpatuloy ang kanyang paghihiganti hanggang sa ang mga lehitimong anak ng pamilya ay tuluyang wasakin ang isa't isa ng walang awa. Sa huli, hinarap niya ang kanyang ama at desperadong nakiusap ang matanda na patayin na siya agad. Pinilit ni Ferda ang matanda na tingnan ang pagkawasak ng ipinagmamalaking pamilyang pinaghirapan niyang itayo. Nawala sa sarili ang pinuno ng pamilya matapos masaksihan ang impyernong nilikha ng sarili niyang kinamumuhiang anak. Sa gayon, ang lahat ng may kaugnayan sa pangalang Rosenova ay naglaho na magpakailanman. Ang tingin ni Ferda ay punong-puno ng masamang intensyon matapos ang paghihiganti laban sa sarili niyang kadugo. Ngunit hindi pa rin iyon sapat, at maraming makapangyarihang tao ang sumubok na pigilan siya sa anumang paraan. Idineklara siyang kaaway ng buong kontinente at hinarap ang hukbong handang manghuli sa kanya sa kabundukan. Nakaligtas muli ang salamangkero at naabot ang ika-8 antas, na naging tugatog ng kapangyarihang maaaring taglayin ng isang tao. Kahit naging archmage na siya, alam niyang susundan pa rin siya ng puot ng mga tao ng mahabang panahon. Upang wasakin ang anumang banta, nagpa siya si Ferda na kailangan niyang maabot ang ika-9 na antas at maging isang kalahating Diyos.
Nag-aral siya ng iba't ibang aklat hanggang sa natagpuan niya ang huling sangkap na kailangan para sa kanyang huling pagbabago. Napagtanto ng binata ang malupit na kabalintunaan ng tadhana nang basahin ang kailangang gawin upang makamit ang ganap na kapangyarihan. Kailangan niya ang puso ng pulang dragon na nagngangalang Valdrova. Napagtanto ni Ferda kung gaano kabalintunaan ang tadhana. Habang nakaharap sa lawak ng madilim na lugar na iyon, tumutulo ang dugo ng nilalang sa sahig habang naaalala niya kung sino ang dapat sana ay kanyang mapapangasawa. Sinabi ni Valdrova na kahanga-hanga kung paano ang taong ipinangako sa kanya ay dumating mismo upang patayin siya. Dumura ng dugo si Ferda na may galit na tingin, na nagpapakita ng lahat ng puot na naipon niya sa paglipas ng mga taon. Inutusan ng salamangkero ang diktador na si Valdrova na mamatay na lamang ng tahimik sa kanyang mga kamay nang hindi lumalaban. Inamin ng dragon na tinatawag siyang diktador ng lahat, ngunit tinanong kung ano ba talaga ang dahilan ng ganyang matinding puot. Sinabi niyang hindi siya nakikialam sa mundo ng mga tao at tinanong kung anong galit pa rin ang kinikimkim ni Ferda. Nawalan ng pagpipigil ang binata sa tanong na iyon at ang kanyang mga mata ay kumislap nang hindi mapigil ang galit na pumatay. Isinigaw ni Ferda na ang pagkahumaling nito sa paghahanap ng mapapangasawa ang dahilan kung bakit siya pinalayas sa pamilya. Tinanong ni Valdrova kung kasalanan ba niya ang lahat ng iyon, at sumagot si Ferda ng isang, oo, na puno ng puot. Sinabi niyang winasak ng kasakiman ng dragon ang kanyang buhay at hinihiling niyang maramdaman nito ngayon ang kanyang sakit. Ang makapangyarihang nilalang ay tila natigilan at sinabi lamang na naiintindihan na niya ang sitwasyon. Nagulat si Ferda sa reaksyon nito at nagtaka kung ano ang nangyari sa maikling sandaling iyon. Nagpasya ang salamangkero na huwag nang isipin ang pagdududa at nag-focus upang pagbuklaran ang lahat ng kanyang lakas. Tiningnan siya ni Valdrova na may ibang kislap sa mga mata at sinabing naiintindihan na niya ang lahat. Isang dambuhalang kuko ang mabilis na kumilos, na nag-iwan ng bakas ng pagkawasak sa hangin. Marahas ang pagtama at napasigaw si Ferda sa sakit habang pilit na tumatayo sa laban. Ang tunog ng direktang pagtama ay umalangaw sa lugar habang marahas na dumadaloy ang dugo. Nagulat si Ferda nang maramdaman ang mainit na dugo na biglang tumalsik sa kanyang mukha. Nakita niyang hindi makagalit habang si Valdrova mismo ay pinupunit ang sarili niyang dibdib gamit ang kanyang mga kuko. Nagtaka ang salamangkero kung bakit sinasaktan nito ang sarili sa ganyang malupit at desperadong paraan. Ipinaalala ng dragon na kailangan niya ang puso nito para sa kanyang mahika, at kinamuhian siya ni Ferda ng matinding galit. Napagtanto ng binata na sinusubukan nitong sirain ang mismong puso at sumigaw ng desperado na itigil ito. Tumagos ng malalim ang mga kuko sa dibdib ng nilalang habang nagsimulang kumislap ang matinding liwanag. Nawalan ng pag-asa si Ferda, alam niyang ang pusong iyon ang tanging pag-asa niya upang maabot ang ika-9 na antas. Isang malakas na atake ang tumama sa mukha ng dragon, na lumikha ng pagsabog ng mapulang mahika. Kinamuhian niya ang nilalang habang umaatake ng buong lakas upang pigilan ang pagkasira ng kanyang hangarin. Napaatras ang dambuhalang katawan ng dragon habang dumadaloy ang dugo mula sa mga sugat nito. Sumigaw si Ferda sa desperasyon, natatakot na baka nasira ng tama ang bagay na matagal niyang inaasam. Nawala siya sa sarili sa takot kung buo pa ba ang puso matapos ang lahat ng kaguluhan at karahasan. Biglang nakita ng salamangkero ang gintong liwanag na nagmumula sa loob ng katawan ng nilalang. Napagtanto niyang buo pa rin ang puso at tuluyan siyang natigilan sa nakita. Inalok ni Valdrova ang puso at sinabing kunin na ito, at tinanong ng binata kung bakit niya ito ginagawa. Hindi naiintindihan ni Ferda kung bakit niya ito ginawa, maaari naman sana siyang patayin nito sa halip na isakripisyo ang sarili. Ibinunyag ng dragon na alam niyang ang kanyang pag-iral ang dahilan kung bakit naging malungkot ang buhay ni Ferda. Isang mahiwagang aura ang bumalot sa makapangyarihang nilalang habang sinasabi nito ang tunay niyang nararamdaman. Inamin ni Valdrova na matagal na niyang kinamumuhian ang sarili dahil sa marahas na dugong dumadaloy sa kanyang ugat. Ipinaliwanag niyang laging nilalabanan niya ang hindi mapigil ang pagnanais na wasakin ang lahat ng walang dahilan. Isang luha ang palm attack mula sa mata ng dragon habang ikinukwento ang hindi mapigil ang bersyon ng sarili niya. Lumitaw ang mga alaala ng pagkawasak, na nagpapakita kung paano winasak ng kanyang kapangyarihan ang buong lungsod noon. Sa anyong tao, tila nasasaktan siya na ang kanyang pag-iral ay nagdulot ng takot sa mga tao. Nais sana ng dragon na magkaroon ng kaligayahan. Ngunit ang kanyang pangarap ay nagdulot lamang ng pagdurusa sa iba, at umiyak siya ng masakit na may matinding lungkot na hindi akalain ni Ferda na maaaring maramdaman ng isang tulad niya. Nais ni Valdrova na sana ay mahanap niya ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ang dambuhalang katawan ng nilalang ay nagsimulang maglaho bilang mga butil ng liwanag, iniwan ang salamangkero na nag-iisa.
Nakaramdam si Ferda ng kakaiba at nakalilito na damdamin habang pinapanood ang pagkawasak ng taong kanyang kinamuhian. Isang mapait na lasa ang bumalot sa kanyang bibig. Hindi niya maunawaan kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Kinamuhian ng binata ang dragon dahil sinusubukan nitong guluhin ang isip at damdamin niya hanggang sa huli. Sinubukan niyang pakalmein ang sarili, naaalalang ang ikasyam na antas ay nasa harap na niya. Itinaas ni Ferda ang nagniningning na puso na nagtataglay ng walang hanggang diwa ng dragon, handa na para sa kanyang huling paggising. Naisip ni Ferda na kapag nakuha niya ang pusong iyon, malalampasan na niya ang hangganan ng pagiging tao. Sinimulan niyang tanggapin ang diwa ng dragon habang sumisigaw sa sakit, nararamdaman ang pagdaloy ng kapangyarihan sa buong katawan niya. Ang pangunahing layunin ng salamangkero ay muling isilang bilang kalahating Diyos at maabot ang ganap na tugatog ng mahika sa mundo. Isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag ang nangyari habang binalot ang binata ng makapangyarihan at hindi pa kilalang lakas. Biglang natagpuan ni Ferda ang sarili sa isang walang laman at madilim na espasyo. Nararamdaman niyang mayroong ibang nangyayari na hindi inaasahan. Napagtanto niyang nakuha na niya ang puso, ngunit kakaiba ang pakiramdam, parang lumulutang sa gitna ng kawalan. Parang nahulog ang salamangkero sa isang walang hanggang latian. Habang lumilitaw ang mga imahe ng dragon sa paligid niya, nagtaka si Ferda kung ito ba ay epekto lamang ng pagkuha sa puso ng napakatandang nilalang na iyon. Isang matinding pagbaha ng damdamin ang bumalot sa isip ng binata habang napapaligiran ng mga sinag ng liwanag. Nakaramdam ng matinding gulat ang binata nang simulan niyang makita ang tunay na alaala at damdamin ni Valdrova. Napaluhod siya sa lupa nang mapagtantong nararamdaman niya ang sakit at pagdurusang pasan ng dragon ng mag-isa. Sa wakas ay naintindihan ni Ferda ang katotohanan tungkol sa nilalang na kinamuhian niya ng buong buhay niya. Nakita niya ang matanda at malalim na kawalan ng pag-asa na may halong banayad na kalungkutan na naghangad lamang na yakapin ang mundo. Napagtanto ng salamangkero na ang kanyang galit at puot ay napakaliit lamang kumpara sa naramdaman ng dragon. Nagsimulang umiyak ng labis ang binata habang tinatanong kung ano ang ginawa niya kay Valdrova. Tinatanong ni Ferda kung ano ba talaga ang kanyang mga hangarin, kung ang paghihiganti at kapangyarihan ba ay talagang karapat-dapat sa ganitong kalaking sakripisyo. Isang alaala ng nakaraan ang lumitaw, ang batang si Ferda na nakaupo ng mag-isa sa mesa habang tahimik na gumuguhit. Nakita ng binata ang kanyang sarili noong bata pa siya at napagtanto na ang kanyang mga pangarap ay mas simple kaysa sa naaalala niya. Naintindihan niya na sa kaibuturan ng puso niya, ang gusto lang niya ay bumuo ng simpleng pamilya na puno ng pagmamahal. Ang kanyang dakilang layunin ay mamuhay ng payapa, ngunit ang landas na pinili niya ay humantong sa ganap na pagkawasak. Tiningnan ni Ferda si Valdrova sa alaala at nagtaka kung ang dragon ba ay naghangad din ng parehong kapayapaan at kaligayahan tulad niya. Nakaramdam si Ferda ng malaking puwang sa kanyang dibdib at napagtanto na ang lahat ng paghahanap niya ng ganap na kapangyarihan ay walang saysay. Tinitigan niya ang katawan ng dragon na namatay sa kanyang mga kamay at tinanong kung para saan pa ang lahat ng iyon ngayon. Dumadaloy ang luha sa mukha ng salamangkero na puno ng dugo habang labis niyang pinagsisisihan ang kanyang malupit na mga desisyon. Ang ikasyam na antas ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang tanging mahika na makakapagpabago sa lahat, ang panalangin. Kahit na pakiramdam niya ay wala ng mahalaga, inisa-isa ni Ferda ang pagbuo ng dakilang bilog ng mahika habang nagpapalam sa kanyang dating sarili. Bigla niyang narinig ang tumatawag sa kanyang pangalan at nagmulat ng mata, nagulat sa biglaang pagbabago ng paligid. Naguluhan ang binata at hindi alam kung nasaan siya. Nang mapagtanto niyang bumalik siya sa opisina ng kanyang ama sa palasyo, sinita siya ni Erembolt Rosenova dahil sa pagiging malayo ang isip habang pinag-uusapan nila ang isang napakahalagang bagay. Naalala ni Ferda na namatay ang lalaking ito nang may kahihiyan at napagtantong bumalik siya sa nakaraan. Inulit ng kanyang ama ang eksaktong sandali kung kailan napagpasyahan ang pagpapakasal kay Archduke Valdrova. Malamig na sinabi ng pinuno ng pamilya na dapat ay alam na ng binata kung ano ang ibig sabihin ng kasunduang iyon. Binalaan siya na kung tatanggi ang anak, ang buong pamilya ang magtitiis sa kahihinatnan. Naglakad si Ferda sa pasilyo na gulat nang makumpirma niyang bumalik talaga siya sa araw na nagpabago sa kanyang buhay. Nagulat ang kanyang ama nang sabihin niyang naiintindihan niya ang sitwasyon at tinatanggap ang tadhana na ipinataw sa kanya. Nagpasya ang binata na hindi na siya tatakbo muli, at formal niyang tinanggap ang pagpapakasal sa makapangyarihang si Valdrova. Nalaman ni Håkon Rosenova ang balita at hindi siya naniniwalang tinanggap na lang ng kanyang kapatid ang kasunduan ng ganoon na lamang. Ang pangalawang anak ng pamilya ay nagtaka kung bakit pumayag si Ferda na lumakad ng tuwid patungo sa isang nakamamatay na bitag ng hindi man lang lumalaban. Iniulat ng lingkod na naghahanda na si Ferda na umalis at tinanggihan pa nito ang tulong ng lahat sa kanyang silid.
Ngumisi ng masama si Hokan at nagpasyang pumunta sa silid ng kapatid upang asarin ito sa darating na pagdurusan nito. Nanatiling kalmado ang pangunahing tauhan habang tinatapos ang pagbibihis, at hindi pinansin ang ingay sa labas. Pumasok ang nakatatandang kapatid, sumisigaw at nagtanong kung bakit hindi pa umaalis ang binata sa bahay na iyon. Nanlumos sa gulat si Hokan nang makita ang payapa at matatag na ekspresyon sa mukha ni Ferda. Sa sandaling iyon, inaasahan ng kontrabida na makikita niyang umiiyak at namamanhik ang kapatid na huwag itong ipadala sa tiyak na kamatayan. Hindi pa rin pinansin ni Ferda ang mga pang-aasar at nagpatuloy sa pagbibihis ng mag-isa, na nagpapakita ng kapanahunan na wala siya noon. Ipinaliwanag ng binata na inutusan niya ang mga lingkod na maghintay sa labas dahil hindi niya kailangan ng tulong sa pagtahak sa sarili niyang landas. Nagtaka si Hokan kung iyon pa rin ba ang mahina at duwag na kapatid na kilala niya noon. Kalmadong kinumpirma ni Ferda na alam niyang ang pagpapakasal na ito ay dahilan lamang upang itaboy siya sa labas ng pamilya. Nang asar ang kapatid, sinabing mamamatay lang siya, at nagtanong kung alam ba niya kung bakit bakante ang pwesto ng mapapangasawa. Sumagot ang pangunahing tauhan ng buong katahimikan na batid na niya ang lahat ng panganib na naghihintay sa kanya. Noon pa man, ang unang mapapangasawa ni Valdrova ay walang iba kundi ang ikatlong prinsipe ng imperyo. Itinuring siyang perpektong lalaki at tinanggihan pa nga niya ang trono upang maging mapapangasawa ng dambuhalang dragon na si Valdrova. Ngunit isang araw lamang matapos siyang dumating para sa kasunduan, naging madyugo at kalunos-lunos ang naging pangyayari. Akala ng prinsipe ay nagsisimula pa lamang siya sa isang tunay na pangarap na pag-ibig. Ngunit sa huli ay binugbog siya ng malupit hanggang sa maging lubhang kalagayan niya. Nagtanong si Hokan kung sa tingin ba talaga ni Ferda ay makakaligtas siya kung saan nabigo pa ang isang makapangyarihang prinsipe. Sumuko na ang kapatid sa pagpapayo at tinawag siyang tanga sa paglalakad patungo sa tiyak na kamatayan. Nagbanta pa ito na puputulan niya ang ulo ni Ferda kung susubukan ng binata na tumakas at ikahiya ang pamilya. Sumagot ang pangunahing tauhan sa pang-aasar at sinabing mas mabuting alagaan na lang ng kapatid ang sarili nitong mga pagnanasa. Inilantad pa ni Ferda na alam ng lahat ang lihim na pagkahumaling ni Hokan sa asawa ng sarili nitong nakatatandang kapatid. Nagalit ng husto si Hokan at sinubukang sumugod, ngunit napigilan siya ng mga taong nakapaligid doon. Nagbabala ang binata na masyadong mahalaga na ang kanyang mukha ngayon para markahan ng mga walang kwentang pasa. Nagpaalam siya ng mahinahon at tinahak ang landas patungo sa mapanganib na teritoryo ng babaeng dragon. Habang umaalis ang binata, isa sa mga lingkod ay nagsimulang umiyak ng labis at maingay. Nagkunwari ang matandang katiwala na isang karangalan ang maglingkod sa binata sa loob ng mahabang panahon. Sinabi ni Ferda na kasinungalingan iyon, dahil kung totoo ay hindi sana ito nilason ang kanyang pagkain noon. Naalala niya na ang kanyang mahinang kalusugan noong bata pa siya ay dulot ng masamang hangarin ng mismong mga tauhan sa bahay. Muling bumuhos ang galit sa kanyang puso at tila nais niyang wakasan na ang buhay ng matandang taksil. Sa halip ay tinapik na lang ni Ferda ang balikat ng katiwala at sinabing nagpagod ito ng husto. Tuwang-tuwa niyang sinabing hindi madali ang mag-alaga ng katulad niya ng ganoon katagal. Hiniling niya sa katiwala na alagaan na lang ang pamilya Rosnova, at sa wakas ay umalis na ang karwahe palayo sa palasyo. Nakaramdam ng kapayapaan si Ferda dahil nagawa na niyang gantihan sila ng duguan sa kanyang nakaraang buhay. Pinagmasdan ng binata ang tanawin sa labas ng bintana habang nararamdaman ang banayad na pag-alog ng mahabang paglalakbay. Nawala na ng tuluyan ang kanyang pagnanais na gumanti, at napalitan ito ng nakapagpapakalma na katahimikan. Napagtanto niya na ang mahika na ginamit niya noon ay parang nakalalasing na gamot sa kanyang katawan. Noong una ay nakapananabak ito, ngunit hindi nagtagal ay naging isang mapanganib at hindi makontrol na bisyo. Ang mahikang iyon ay parang tunay na droga na nagpabago sa lahat ng katinuan tungo sa purong kabaliwan. Nang sakupin siya ng pagkabaliw, lahat ay tila nakapananabak at nakapagpapasaya para sa dakilang salamangkero. Ipinikit ni Ferda ang kanyang mga mata, bukod pa rito, ayaw na niyang mabuhay na nakalubog sa kadiliman ng nakaraan. Ang makatikim ng kapayapaan pagkatapos ng mahabang panahon ay mas mainam na pakiramdam para sa kanya. Umaasa ang binata na hindi na niya kailangang magising bilang salamangkero hanggat hindi pa sila nagpapalam na nakarating na siya sa destinasyon. Isang kahoy na palatandaan ang nagbabala na mula roon ay nagsisimula na ang ipinagbabawal na teritoryo na walang sinuman ang dapat pasukin. Naiwan si Ferda na nakaupo sa gitna ng daan, naghihintay kung ano ang susunod na ituturo ng tadhana. Mabilis na umalis ang karwahe habang binabati ng kartero ang binata ng swerte at kalusugan. Alam niyang kakailanganin niya ng mahika upang mabuhay laban sa mga halimaw na naninirahan sa kagubatang iyon.
Nakaramdam ang binata ng kakaibang presensya na tahimik na lumalapit mula sa mga halaman sa likuran. Napagtanto ni Ferda na may nagtatago sa mga palumpong at maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Isang katulong na nagngangalang Rory ang lumabas at formal na ipinakilala ang sarili bilang lingkod ni Panginoong Valdrova. Tinanong niya kung siya ba ang inaasahang mapapangasawa, at kinumpirma ng binata ang kanyang pagkakakilanlan ng buong katahimikan. Nag-alok si Rory na samahan siya ng personal sa paglalakad sa kagubatan patungo sa Mar Engel na kastilyo ng rehiyon. Naniniwala ang Imperyong Archon na kaya nitong sakupin ang lahat gamit ang kanyang ganap at hindi matatalong kapangyarihan. Gayunpaman, ang lupain ng mga demonyo ay isang hindi mapipigilang kaguluhan na walang hukbong tao ang nakatalo. Ang pulang dragon na si Valdrova ang sa wakas ay nakapigil sa nakamamatay na pagsulong ng mga hukbong iyon. Napagtanto ni Ferda kung paano nagkaroon ng masamang reputasyon ang dragon sa kabila ng pagprotekta nito sa buong sangkatauhan. Nagkalat ang mga malulupit na sabi-sabi habang ang mga gutom na nilalang ay nagsimulang lumabas mula sa dilim ng kagubatan. Isang halimaw ang sumubok umatake ngunit natakot at tumakas dahil sa isang hindi nakikitang puwersa bago pa man ito makalapit sa binata. Napansin ni Rory ang pagkagulat ni Ferda at sinubukan siyang pakalmihin, sinabing walang dapat ikabahala. Tiniyak niya na hanggat magkasama sila, walang nilalang ang magkakaroon ng lakas ng loob na umatake ng walang pag-iingat. Nagtanong si Ferda kung gaano katagal ang paglalakad at nagtaka kung paano siya nakarating doon ng ganoon kabilis. Sinabi ni Rory nang walang pag-aalinlangan na kung lilipad lang sana ay 10 segundo na lang ang itatagal bago makarating doon. Pinagmasdan ni Ferda ang kilos ni Rory at napagtantong hindi siya karaniwang katulong. Siya ay isang mataas na uri ng nilalang na may dugong dragon, na itinatago ang kanyang mga sungay at buntot mula sa mga tao. Nagpa siya ang binata na huminto sandali at itinukod ang kanyang tungkod sa lupa upang magpahinga mula sa mahabang paglalakad. Nag-alok si Rory na buhatin na lang si Ferda at lumipad patungo sa kanilang tahanan upang makatipid sa oras, ngunit tila pagod na ang binata sa ideyang iyon. Tinanggihan ng pangunahing tauhan ang tulong at sinabing ayaw niyang buhatin ang lingkod. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid habang nagtititigan ang dalawa sa gitna ng madilim na kagubatan. Sinubukan ni Ferda na humingi ng maikling pahinga, ngunit hindi siya pinansin ni Rory at inutusan itong magpatuloy dahil naghihintay na ang kanyang Panginoon. Bumantong hininga ang binata at nagpakita ng pagod, ngunit tinanggap na rin na walang pahinga sa mahirap na paglalakbay na ito. Napagtanto niya na ang pagpapakasal ay hindi kailanman madaling gawain. Habang papalubog na ang araw sa malayong abot tanaw, sa wakas ay nakarating sila sa destinasyon at isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa malalaking pinto ng kastilyo. Malakas na ipinahayag ni Rory na dumating na ang mapapangasawa sa sagradong teritoryo ng makapangyarihang si Valdrova. Naramdaman ni Ferda ang napakalakas na presensya mula sa likod ng mga pintong iyon at napagtanto ang tunay na kapangyarihan ng isang dragon. Hiniling ng lingkod na maghintay muna siya sa labas habang kumukuha siya ng utos, ngunit nais ng binata na makausap ito ng direkta. Nagalit si Rory sa pagiging matapang ng tao, at napagtanto ni Ferda na mas mabuting sumunod na lamang upang hindi magdulot ng gulo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang dalaga upang ihatid ang opisyal na mensahe mula sa Archduke na si Valdrova. Pinupuri ng mensahe ang katapangan ni Ferda sa pagpunta roon kahit alam niyang kilala ang dragon sa pagiging malupit. Gayunpaman, ibinunyag ng mensahe na walang interes si Valdrova sa sapilitang pagpapakasal. Inutusan niya ang binata na bumalik na lamang sa kanyang pinanggalingan, na ikinagulat ng husto ng pangunahing tauhan. Naisip ni Ferda na sa kanyang nakaraang buhay ay tatanggapin na lang niya ang pagtakas ng walang pag-aalinlangan upang iligtas ang sarili. Ngunit iba na ang lahat ngayon, nararamdaman niyang ang pagpunta roon ay sarili niyang desisyon at hindi utos ng iba. Sinabi ng binata na hindi siya atras at nais niyang ituloy ang pangakong kasal. Hindi makapaniwala si Rory sa sagot at nagtanong kung talagang nais niyang ihatid ang mensaheng iyon sa kanyang Panginoon. Biglang may inihagis na mabigat na supot na puno ng gintong barya sa paanan ng binata. Nag-alok ang dragon ng napakalaking kayamanan upang umalis na lang si Ferda at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Ang plano ay bigyan ng yaman ang tao upang makalaya siya sa pamilya Rosenova ng walang pagdurusa. Nilinaw ng pangunahing tauhan na wala siyang interes na mag-ipon ng kapangyarihan o kayamanan. Itinaas ni Ferda ang kanyang kamay at sinabi ng may paninindigan na ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon ay iba pa. Muling ipinahayag ang kagustuhan niyang ituloy ang kasal sa Archduke na si Valdrova at lumuhod bilang tanda ng paggalang. Bumantong hininga ng malalim si Rory, na nagpapakitang ubos na ang kanyang pasensya sa matigas na taong iyon. Mahigpit na kumuyam ang lingkod habang nagsimulang maglabas ng mapanganib na aura ang kanyang buong katawan.
Itinuro niya si Ferda at inutusan itong umalis sa teritoryong iyon agad-agad bago mahuli ang lahat. Napagtanto ng binata na ang mga salitang iyon ay hindi mula sa kanyang Panginoon, kundi isang personal na babala mula kay Rory mismo. Nagsimulang magbago ang anyo ng lingkod, inilalantad ang matatalim na kuko at sungay habang nagbabanta sa binata. Isang makapangyarihang berdeng enerhiya ang sumabog sa paligid niya, na nagpapakita ng tunay niyang pagkatao bilang lingkod ng dragon. Tinamaan si Ferda ng takot na dulot ng dragon at sinubukang protektahan ang sarili mula sa napakalakas na aura na iyon. Tinawag ni Rory ang mga mortal na basura at sinabing ang lahat ay udyok lamang ng kasakiman at labis na ambisyon. Sa sandaling iyon, naunawaan na ng binata ang tunay na dahilan ng malungkot na kamatayan ng ikatlong prinsipe noon. Sinabi niya na nais lamang ng prinsipe na gamitin ang kasal upang sakupin at supulan ang kapangyarihan ni Valdrova. Idinagdag ng lingkod na isa itong walang hiya na tanga na nag-aakalang may tatago niya ang kanyang halatang kasakiman. Lumapit si Rory sa binata ng may malamig na tingin at sinabing isa lamang siyang mayabang na tao. Madali niya itong itinulak pabagsak at sinabing sa paningin niya ay walang pinagkaiba si Ferda sa iba. Nagtanong ang lingkod kung nais din ba niyang dumaan sa parehong madugong wakas gaya ng prinsipe dahil sa pagtatangkang lokohin ang kanyang Panginoon. Sa kabila ng matinding panggigipit, ngumiti pa rin ng mahinahon ang pangunahing tauhan, na lalong ikinagalit at ikinagulat ng dalaga. Nagsimulang magbigay ng seryosong panunumpa si Ferda Rosenova, na tinitiyak na walang kasinungalingan sa kanyang puso. Ipinahayag niyang hindi siya pinilit ng sinuman na pumunta roon at hindi naghahangad ng anumang sariling kapakinabangan. Naalala ng binata kung paano ibinigay ni Valdrova ang kanyang puso sa isang makasariling tulad niya noong nakaraan. Sa pagkakataong ito ay nangangako siyang magiging iba na ang lahat at mananatili siya sa tabi nito anuman ang mangyari. Hiniling ni Ferda kay Rory na sabihin sa Archduke na makipag-usap ng direkta sa kanya sa halip na gumamit ng tagapamagitan. Napakngat ng lingkod sa galit sa pagiging walang pakundangan ng binata at naghanda para sa nakamamatay na pag-atake. Sumigaw siya ng puno ng puot, nagtanong kung paano siya naglakas loob na magsalita ng ganyang karaming kalokohan at sumugod patungo sa pangunahing tauhan. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid habang nakita ni Rory si Ferda na nakahandusay sa lupa nang hindi nagsasalita ng kahit ano. Humingi ng pahintulot sandali ang lingkod at umalis habang pumayag naman ang binata na maghintay ng mahinahon sa kanyang pagbabalik. Lumuhad si Rory sa harap ng kanyang Panginoon upang iulat na nais ng lalaki na maging opisyal na mapapangasawa ni Valdrova. Tinapos niya ang ulat na kinukumpirma na iyon mismo ang mga eksaktong salitang binitiwan ng batang tao noong sandaling iyon. Kinausap ng dalaga ang dakilang pinuno at ang kanyang Panginoon na may hawak ng ganap na kapangyarihan sa kahariang iyon. Nagtanong si Valdrova nang may pagkamausisa kung talagang nagkaroon ng lakas ng loob ang binata na magsalita ng ganoon katapang na bagay. Inamin ng makapangyarihang Archduke na gusto niyang malaman kung anong uri ng tao talaga ang binata sa kanyang kalooban. Inilarawan ni Rory na tila isa lamang siyang napakahinang tao na mamamatay kahit sa simpleng paglalakad lang. Sinubukan ng lingkod na kumbansihin ang Panginoon na alisin na ito dahil masyado itong hindi maganda, ngunit agad siyang binalaan na tumigil. Humingi ng paumanhin si Rory at inamin na gwapo naman ang mukha nito, ngunit sinabi ni Valdrova na hindi yun ang tinatanong niya. Bumantong hininga ang dalaga at inamin na ang taong iyon ay tiyak na hindi karaniwang nilalang. Ipinaliwanag niya na dahil siya ay anak ng dragon, napakadali para sa kanya na takutin ang sinumang mortal gamit ang kanyang presensya. Gayunpaman, hindi nagpakita ng kahit anong takot si Ferda kahit pa nagpakawala siya ng napakalakas na aura laban dito. Nagtapos si Rory na tiyak na kaya niyang tumingin ng diretsyo sa mga mata ng Panginoon nang walang pag-aalinlangan kahit sa isang saglit. Napatawa ng napakahina si Valdrova, na nagpapakitang naging kawili-wili para sa kanya ang buong pangyayari. Sinabi ng Archduke na napakaganda nito, na ikinagulat ng husto ng kanyang lingkod sa positibong tugon na iyon. Ibinunyag niya na matagal na niyang gustong makahanap ng tao na kayang tumingin sa kanya ng harapan ng hindi nanginginig. Naniniwala si Valdrova na sa ganitong paraan ay sa wakas ay makakaharap na sila ng normal at may dangal simula ngayon. Lubos na nalito si Rory at nagtanong kung talagang balak ng Panginoon na makitungo ng maayos sa binatang iyon. Kinumpirma ng dragon ang oo habang nanatiling tahimik ang lingkod na sinusubukang intindihin ang hindi inaasahang desisyon. Pagbalik sa pasilyo, ipinaalam ni Rory sa binata na nagpasya ang kanyang Panginoon na ituloy ang opisyal na pakikipagkasundo sa kanilang pagpapakasal. Nagbabala ang lingkod na ituturo niya ang daan patungo sa silid panauhin at inutusan itong sumunod ng walang pagkaantala. Pumasok si Ferda sa silid at humanga nang makitang mas maayos ang pagkakaganda ng lugar kaysa sa inaakala niya.
Nagtanong ang binata kung sino ang nag-aalaga rito at nalaman na si Rory mismo ang gumagawa ng lahat ng mag-isa sa kastilyong iyon. Tiningnan niya ito ng may paghamak at sinabing siya lang ang tanging lingkod ng Panginoon, at tinawag ang binata na panauhin lamang. Tinutulan ito ng binata at sinagot siya ng lingkod na hanggat hindi pa nagaganap ang seremonya ay wala siyang ibang katayuan kundi simpleng panauhin lamang doon. Naisip ni Ferda na para siyang asong bantay, at hindi nagtagal ay nalaman niyang magaganap ang kasal sa loob ng 1 buwan. Ang seremonya ay gaganapin ng tahimik at pribado sa loob mismo ng sagradong tahanan ng dragon. Tinanggap ito ng pangunahing tauhan ng mahinahon habang pinagmamasdan siya ng lingkod ng puno ng hinala. Nagsimulang mag-isip ng seryoso si Ferda tungkol sa 1 buwang palugit na naghihintay sa kanya sa liblib na lugar na iyon. Patuloy na pinagmamasdan siya ni Rory ng tahimik, nananatili sa kanyang matatag at autoritaryong tindig gaya ng dati. Nagbabala siya na walang makakakuha ng anuman ng libre at ito ang huling pagkakataon para patunayan ang kanyang tunay na halaga. Ipinaliwanag ng dalaga na ang kasama ng isang dakilang nilalang ay kailangang may katayuang karapat-dapat sa Panginoon. Inutusan siya ni Rory na patunayan agad na karapat-dapat talaga siyang maging mapapangasawa ng makapangyarihang Archduke Valdrova. Napaisip si Ferda at napagtantong ang pagpapakasal ay tila mas mahirap na gawain kaysa sa inaakala niya. Nagtanong ang binata kung ang kahilingang iyon ay kagustuhan ng Panginoon. Ngunit nilinaw ni Rory na sarili niyang kagustuhan iyon. Sinabi ng lingkod na napakahirap lapitan ng Archduke kaya hindi niya pwedeng hayaang may makaligtang detalye. Hiniling niya na kahit sa mahinang katawan, patunayan ng binata na mayroon siyang tunay na nakatagong kakayahan. Nagbabala si Rory na kung mabibigo siya, hinding-hindi siya makikilala bilang tunay na kasama ng lahi ng mga dragon. Naiwang nag-iisip ang pangunahing tauhan ng matagal habang tinatanggap ang napakalaking hamon na natanggap niya. Napagtanto ni Ferda na ang kanyang magiging asawa ay may napakabuti at tapat na mga tao sa tabi niya na nag-aalaga ng lahat ng detalye. Naintindihan niya na kahit hindi siya gusto ni Rory, inuuna pa rin ito ang kapakanan ng Panginoon higit sa lahat. Isang madilim na paningin ang lumabas na nagpapakita kung paano naramdaman ng dragon na nag-iisa siya sa kanyang mga huling sandali sa nakaraang buhay. Tinanggap ng binata ang hamon at nagtanong kung kailangan ba niyang maging emperador para sa wakas ay igalang nila siya. Sinabi ni Ferda na tila madali ito para sa kanya ngunit sa katotohanan ay nangangailangan ito ng kakayahang higit pa sa isang emperador. Ngumiti siya ng may matinding tiwala sa sarili at sinabing lubos niyang naiintindihan na ang kailangang gawin simula ngayon. Lubos na nena si Rory sa kanyang ugali at nagtanong kung bakit tila napakaluwag at kalmado pa ng taong iyon. Tinatanong ng lingkod kung akala ba niya ay madaling pakisamahan ang mga dragon o baka wala lang talaga siyang utak. Tiniyak ng binata na hindi iyon totoo at nangakong magpapakita ng sapat na kakayahan sa loob ng 1 buwang palugit. Tinitigan siya ni Rory ng may matinding pagdududa, nagtataka kung saan nanggagaling ang ganyang karaming tiwala sa sarili sa isang napakarupok na tao. Dumating ang gabi sa kastilyo habang ang buwan ay nagniningning ng matindi sa malinaw at bituin na kalangitan. Naglakad si Ferda sa silid habang iniisip ang hamon, ang patunayan ng kanyang kakayahan kahit wala siyang kapangyarihan ngayon. Ngayon ay alam na niya na bihira lamang ang mga salamangkero ng 9 na bilog at siya lang ang may karanasang iyon sa buong mundo. Napagtanto ng binata na ang unang bilog ang pinakamahalagang hakbang upang matukoy ang mga daluyan ng mana. Karamihan sa mga salamangkero ay pinipili ang asul na bilog dahil ito ay mabagal ngunit matatag at ligtas na landas. Ang pulang bilog naman ay nagmumula sa puot at maaaring itulak ang salamangkero patungo sa lubos at mapanganib na kabaliwan. Naalala ni Ferda na sinundan niya ang landas ng puot noon at ngayon ay kailangan niyang magpasya kung uulitin ba niya ang parehong paraan. Nagpasya ang binata na sa pagkakataong ito ay tatahakin niya ang ibang landas upang tiyakin na hindi na muling maliligaw ang kanyang isipan. Lumipas ang 1 linggo at sumikat ang araw ng napakaliwanag sa matataas na tore ng Mar Ingle na kastilyo ni Valdrova. Nakita ang pangunahing tauhan na nagmumuni-muni sa sahig ng silid, nakatuon ang isip sa muling paggising ng kanyang panloob na lakas. Ginawa ni Ferda ang lahat ng kanyang makakaya habang pilit na pinagtatagpi ang asul na enerhiya sa pagitan ng kanyang mga kamay ng may matinding hirap. Bumantong hininga siya sa pagkadismaya nang mapagtantong nabigo na naman siya sa kanyang pagtatangkang umunlad. Napansin ng binata na ibang-iba ang katangian ng bagong mana na ito at hindi gaanong nakakatulong ang mga lumang alaala. 3 linggo na lang ang natitira bago ang palugit, nang pumasok si Rory sa silid at nagtanong tungkol sa kanyang paghahanda. Nagdala ang lingkod ng nilaga at sinabing may paghamak na wala namang pagbabago sa mahinang anyo ng binata. Nagsimulang kumain si Ferda at sinabing may tiwala sa sarili na magiging maayos ang lahat kung patuloy lang siyang magsisikap. Sa kanyang puso, inamin ng binata sa sarili na wala pa ring pag-unlad at kailangan niya ng bagong paraan.
Biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang buong silid, kaya agad na nag-alerto si Ferda. Nagtanong siya kung bakit ganoon ang pagyanig at ipinaliwanag ni Rory na nangangaso ngayon ng mga halimaw ang kanilang Panginoon. Sinabi niya na personal na tinatapos ni Valdrova ang mga nilalang na lumalabas mula sa sumpang lupain sa silangan. Humanga ang binata habang inilalarawan sa isip ang tindi ng tunay na kapangyarihang ipinapakita ng dragon doon. Nagulat ang lingkod nang sabihin ni Ferda na nais niyang makita ang dakilang laban na iyon gamit ang sarili niyang mga mata. Agad na nagbabala si Rory na mas mabuting huwag na lang niyang gawin iyon at nagtanong ang binata kung bakit siya nagbabala. Sinabi ng dalaga na ang maayos na isipan ng isang simpleng tao ay hinding-hindi makakayanan ang ganyang karahasan. Nang asar siya at sinabing baka mapaihi pa siya sa takot bago pa man magsimula ang seremonya ng kasal. Hinampas ni Ferda ang mesa ng matatag at itinanggi na tatakasan niya ang kanyang tungkulin. Sa sandaling iyon ay tumayo ang binata at sinabing tungkulin niya bilang kasama na masaksihan ang lakas ng kanyang magiging asawa. Ibinuka ni Rory ang kanyang mapuputing pakpak at binuhat ang binata sa himpapawid ng napakabilis at nakakatakot na bilis. Sa wakas ay lumapag sila sa lugar at malamig na sinabi ng lingkod na nakarating na sila sa destinasyon. Napaluhod si Ferda sa lupa, nararamdaman ang epekto ng mabilis na paglipad na tila biglaang paglilipat ng lugar. Nasusuka siya habang nagbabala si Rory na ang dapat niyang panuurin ay hindi siya, kundi si Valdrova. Inutusan siya ng lingkod na tumayo at tumingin sa harap upang harapin ang malupit na katotohanan ng laban na iyon. Pinagmamasdan nila mula sa tuktok ng bangin ang madilim at makapangyarihang usok na bumabalot sa buong larangan ng digmaan. Lubos na namangha ang pangunahing tauhan habang nasasaksihan ang tindi ng pagkawasak sa harap niya. Isang dambuhalang nilalang na may maraming ulo ang lumabas na umaatungal ng malakas sa gitna ng kadiliman. Galit na gumagalaw ang halimaw habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili laban sa walang humpay na pag-atake mula sa itaas. Isang dambuhalang pagsabog ng apoy ang bumalot sa langit habang sumugod si Valdrova laban sa kalaban ng puno ng puot. Napasigaw sa sakit ang mga ulo ng Hydra nang palibutan sila ng nag-aapoy na apoy ng pulang dragon. Ginamit ni Valdrova ang kanyang matatalim na kuko upang punatan ang laman ng nilalang gamit ang kahangahangang lakas. Ang tingin ng dragon ay nagniningning ng may nakamamatay na tindi habang inihahanda niya ang huling hagupit laban sa halimaw. Itinaas ng dambuhalang nilalang ang kanyang leeg at nagsimulang mag-ipon ng mapaminsalang enerhiya sa kanyang lalamunan. Nagpakawala ito ng apoy na lumikha ng haligi ng pagkawasak na tumupok sa lahat ng nadaanan nito. Nanatiling nakatayo si Rory sa harap ng malakas na alon. Habang inuuga ng hangin ang kanyang damit at buhok, ang atungal ni Valdrova ay umalangaw sa buong lugar, na naging dahilan ng pagyanig ng lupa sa paanan ng binata. Napakalakas ng tunog na tila kayang durugan ang diwa ng sinumang nilalang na makakarinig nito. Pawis na tumutulo sa mukha ni Ferda habang pilit niyang nilalabanan ang pagkahilo sa harap ng napakalaking kapangyarihan. Napaluhod ulit ang binata at napagtantong ang lakas ng kanyang magiging asawa ay higit pa sa anumang may isip na limitasyon. Ang atungal ng dragon ang nangingibabaw sa paligid habang ang mga mata ng halimaw ay nagniningning sa ginto at banta. Hinihingal ng malakas ang binata habang nagtanong si Rory kung naiintindihan na niya sa wakas ang panganib na kanyang hinaharap. Nagtapos ang lingkod na katawa-tawa para sa tao ang Hungarian makasama ang isang napakataas na nilalang gaya ng dragon. Ipinakita ni Rory ang tunay na anyo ni Valdrova at nagbabala na ang dambuhalang nilalang na iyon ang magiging kasama ng binata. Sinabi ng lingkod na katawa-tawa para sa isang simpleng tao ang Hungarian makasama ang isang nilalang na kasing lakas ng dragon. Idiniin pa niya na ang mailap na halimaw na iyon ang tunay na anyo ng kanyang mapapangasawang pinili ng pangunahing tauhan. Sinubukan ni Ferda na manatiling matatag habang ang kanyang kamay ay hindi tumitigil sa panginginig sa harap ng napakalakas na presensya ng nakita niya. Napansin ni Rory ang kanyang panginginig at naisip na inaasahan na niya ito matapos niyang babalaan tungkol sa tunay na panganib. Ipinaliwanag niya na sa dugo ng pulang dragon ay nananahan ang tinatawag ng mga tao na masamang kalikasan. Inilarawan ng dalaga ang isang pag-iral na alam lamang kung paano Samira at may dalang matinding Hungarian pumatay. Nagtanong si Rory kung naiintindihan na ba ng binata na ang pagpayag lamang ay hindi sapat upang maging kasama nito. Naniniwala ang lingkod na hinding-hindi magkakasundo ang mga tao at dragon, at ang pangarap ng kanyang Panginoon ay walang saysay. Biglang ngumiti si Ferda at sinabing kahanga-hanga ang lahat ng iyon, na ikinagulat ng husto ng dalaga. Kinilabutan si Rory ng mapagtantong paghanga ang nararamdaman ng binata sa halip na takot sa harap ng ganyang karahasan. Tiningnan niya ito ng may matinding pandidiri at inakalang baliw o naghahanap ng sakit pa nga ang pangunahing tauhan. Bumalik sila sa kastilyo habang binalot ng katahimikan ang matataas na tore sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan.
Nakahiga si Ferda sa kanyang silid at pinag-iisipan kung paano niya dapat ihanda ang kanyang isipan para sa araw na iyon. Lubos na nanghina ang kanyang katawan matapos maramdaman ang takot at ang nakabibinging atungal ng pulang dragon. Kinailangan ni Rory na ihatid ang binata pabalik sa silid habang pilit itong nagpapagaling mula sa pisikal na pagkabigla. Nagpapasalamat siya na buo pa rin ang kanyang isipan, ngunit natatakot na baka hindi na siya makabangon sa matinding pagkapagod. Tanong niya sa sarili kung bakit pa niya hinanggad na panuurin ang malupit na laban na iyon. Nakaupo sa gilid ng bangin, sinuri ng binata ang bawat detalyeng nakita niya kanina. Isang matinding tingin ng bumalot sa mukha niya habang muling nararamdaman ang matinding takot sa kanyang dibdib. Kahit nakakatakot, napagtanto ng binata na nais pa rin niyang makita ng malapitan ang lakas ni Valdrova. Naintindihan niya na itinatago nito ang tunay na anyo upang protektahan ang mga mahal niya habang walang awang pinapabagsak ang mga halimaw. Nakita ni Ferda ang landas ng isang marangal na mandirigma na piniling tahakin ang pagdurusa ng mag-isa. Hinahangaan niya ang sakripisyo nito at nararamdamang ang ganyang tadhana ay tunay na dakila at kagalang-galang. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa harap ng ganitong kapangyarihan, kaya ibinuko niya ang kanyang mga braso at nilanghap ang simoy ng hangin. Iniisip ng pangunahing tauhan kung ano ang magiging pakiramdam na makatabi ang ganitong kahangahangang nilalang. Biglang may lumitaw na pulang liwanag sa kanyang dibdib at nagulat siya nang maramdamang nabubuo ang isang bilog. Sinubukan ni Ferda na tanggihan ang enerhiyang iyon dahil ayaw na niyang ulitin ang pagkakamali ng nakaraan gamit ang mana ng puot. Naguluhan siya nang mapansing ibang-iba ang katangian ng kapangyarihang ito kumpara sa naramdaman niya noon. Ang imahe ng dragon ay pumasok sa kanyang isip habang pilit niyang kinokontrol ang matinding daloy ng pulang mana. Tinawag ng binata ang pangalan ni Valdrova habang binalot ng mahiwaga at makapangyarihang aura ang kanyang katawan. Napagtanto ni Ferda na mas maayos ang daloy ng kanyang mana kapag naaalala niya ito, at naramdaman niyang hindi puot o paghihiganti ang pinagmumulan nito. Sinubukan niyang intindihin kung anong uri ng damdamin ito habang nagmumuni-muni sa katahimikan ng kanyang isip. Nakatuon siya sa pagpapatigas at pagpapaikot ng enerhiya upang patatagin ang kapangyarihang lumalabas sa kanyang mga kamay. Isinantibi niya ang lahat sa paligid at ibinuhos ang buong sarili sa pagpapalabas ng kanyang natatagong lakas ng may lubos na katumpakan. Nabuo ang isang itim na butas ng enerhiya at sa wakas ay nagawang ilabas ni Ferda ang kanyang unang bilog ng mahika. Tinitigan niya ang nagniningning na tatak sa kanyang kamay at sinabing may paninindigan na magiging iba na ang lahat sa pagkakataong ito. Nangako ang pangunahing tauhan na hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan ngayong natagpuan na niya ang bagong landas. Pumasok si Rory sa silid at namangha, nagtanong kung nagising ba talaga ang kanyang mga daluyan ng mana sa loob lamang ng isang gabi. Ipinagpatuloy ni Ferda ang pagkain ng mahinahon at pinuri ang matalas na mata ng lingkod na agad nakapansin sa pagbabago niya. Sinabi ng binata na nagawa niya iyon dahil hindi siya karaniwang tao at nagtanong kung ano ang tingin niya rito. Inamin ni Rory na nakapasa siya sa pamantayan, kahit alam naman ng binata na marami pa siyang dapat pagdaanan. Maingat niyang pinunasan ang mukha, nanatiling payapa ang mukha at nakatuon sa kanyang mga susunod na layunin. Nagtanong si Ferda kung may lugar ba malapit doon kung saan maaari siyang magsanay nang hindi naaabala. Mabilis na inihanda ng lingkod ang lugar, na nagpapakita ng kanyang pambihirang bilis at galing. Ipinakita ni Rory ang lugar na sinanay niya ayon sa eksaktong utos ng binata. Humanga si Ferda na nagawa niyang buuin ang lahat ng mag-isa sa loob lamang ng kalahating araw. Ipinaliwanag niyang nais niyang sanayin ang pagkontrol sa mana upang hindi masayang ang kanyang lakas. Naguluhan si Rory dahil para sa mga dragon, ang pagkontrol sa mana ay kasing dali na lang ng paghinga. Nagbabala ang binata na baka isipin iyon ng iba na barbaro at nagtanong kung ganoon din ba ang tingin niya. Tumahimik sandali si Ferda habang nakatingin sa malayo ng may malalim na pag-iisip. Pinag-isipan niya ang pagsisikap ng tao at inanyayahan si Rory na panuurin ang kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na ang pundasyon ng pagkontrol sa mana ay katatagan, karaniwan sa mga sumusunod na asol na landas, ngunit ang kanyang bilog ay pula, kaya nangangailangan ito ng masalimuot at mapanganib na pamamaraan. Kailangang gisingin ni Ferda ang kanyang damdamin habang kinokontrol ang mga ito upang makamit ang tunay na kapangyarihan. Noon, inabot siya ng 2 taon bago matutong hubugin ang mana sa isang bilog. Ngayon, sa loob lamang ng 2 minuto ay nakabuo na siya ng perpektong pulang bilog sa dulo ng kanyang daliri. Namangha si Rory na nagawa niyang kontrolin ang kapangyarihan ng walang sayang sa unang subok pa lamang. Nagpakita ang pangunahing tauhan ng 3 bilog ng enerhiya sa paligid niya, na nagpapakita ng kahangahangang galing. Itinuro niya ang mga target at nag-utos na pumutok ng may matinding katahimikan. Isang sinag ng pulang liwanag ang lumipad at tumama sa target ng may ganap na katumpakan.
Isang malakas na pagsabog ang sumunod at winasak ang lahat. Masaya si Ferda na hindi pa rin nawawala ang kanyang galing, habang napagtanto niyang buo pa rin ang kanyang husay sa pakikipaglaban, habang si Rory ay tulalang nakatingin sa kanya. Nanatiling seryoso at puno ng hinala ang lingkod habang sinusuri ang mabilis na pagbabago ng kanyang magiging kasama. Kalaunan ay iniulat niya kay Valdrova na nagising agad ang binata bilang salamangkero pagkarating pa lamang sa kastilyo. Hindi alam ng dragon kung gaano kahanga-hanga iyon at nagtanong kung paano kumilos ang lalaki sa harap niya. Sinabi ni Rory na masyado itong perpekto kaya kaina hinala at lubhang mapanganib sa paningin niya. Pinaghihinalaan ng dalaga na may itinatago itong kakaiba at baka nga nasisiyahan pa ito sa sakit. Napansin ni Valdrova na kinilala ng lingkod ang galing ng tao at inamin na talagang pambihira ang lalaking iyon. Nagpa siya ang Archduke na subukang magtiwala dito, naaalalang sinabi ng binata na dalisay at tapat lamang ang kanyang hangarin. Nag-aalala si Rory dahil alam niyang marami ng pinagdaanan ang kanyang Panginoon dahil sa ibang tao noon. Nais niyang protektahan ang puso ni Valdrova at alamin ang tunay na layunin ni Ferda. Iminungkahi ng lingkod na samantalahin ang pagkakataon at pagkatiwalaan ang bagong kasama ng isang napakahalagang gawain. Ngumiti ng mahinahon si Valdrova at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang tapat na lingkod. Pumasok si Ferda sa malaking bulwagan ng may dangal habang formal na ipinakilala sa lahat ng naroon. Nagtipon ang ilang Panginoon sa isang bilog na mesa at pinag-uusapan kung bakit sila ipinatawag ng Archduke. Nagreklamo sila tungkol sa pagpupulong sa gitna ng digmaan, ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang parating na ang mapapangasawa ni Valdrova. Hindi makapaniwala ang mga maharlika nang mabalitang tinanggap ng ikatlong tagapagmana ng pamilyang Rasnova ang panukalang kasal. Pinagtawanan nila ang binata at tinawag itong walang kwentang baguhan na hindi pa marunong humawak ng tunay na espada. Sinabi ng isang matandang Panginoon na huwag mag-alala dahil hindi naman ito magtatagal sa buhay. Naniniwala ang matanda na wawasakin mismo ni Valdrova ang binata, at sumang-ayon ang iba pang mga Panginoon. Bumukas ang malalaking pinto at nakitang naglalakad si Ferda nang may matatag na tindig at dangal na parang dugong bughaw. Naglakad siya sa ibabaw ng pulang alpombra habang pinagmamasdan siya ng mga Panginoon ng may pagkamausisa at masamang hangarin. Naalala niyang tinanong niya si Rory kung kailangan ba talaga niyang makipagkita sa kanila ngayon, at sinabi ng lingkod na hindi ito maiiwasan. Alam na alam ni Ferda na ang katanyagan ng kanyang mapapangasawa ay nagmula sa mga nakakatakot na gawa laban sa kasamaan. Naaalala niya na si Valdrova mismo ang tinalo at pumatay sa maalamat na itim na dragon na si Godwin. Dahil abala ito sa pangangaso ng mga halimaw, kailangang pamahalaan ni Ferda ang mga teritoryo at ang mga Panginoon sa ngalan nito. Malinaw ang hatian, ito ang bahala sa mga labanan sa labas, habang siya naman ang sisigot sa lahat ng gawaing panloob. Napagtanto ng binata na sinusubok siya sa maagang paggamit ng kapangyarihan, kaya tinanggap niya ang hamon na harapin ang mga maharlika. Formal siyang nagpakilala bilang magiging kasama ni Valdrova. Bago simulan ang pagpupulong, dumiretso na siya sa punto at nagtanong kung paano nila gustong tretuhin niya sila mula ngayon. Naging hindi komportable ang lahat sa tanong na iyon dahil napagtanto nilang hindi madaling mapapasunod ang binata. Sinabi ng isa sa mga maharlika na naglilingkod sila sa ilalim ng pamumuno ng Archduke at nararapat silang bigyan ng nararapat na paggalang. Gayunpaman, idinagdag niya na may problema sa antas ng kapangyarihan na kailangang ayusin. Binigyang diin niya na lahat sila ay nanumpa ng katapatan sa imperyo matagal pa bago ipinanganak si Ferda. Nagtanong ang Panginoon kung hindi ba makatarungan na magpakita ng nararapat na paggalang ang bagong kasama sa mga veterano. Tinanong ni Ferda kung iyon na ba ang huling sagot habang nagpapas siya kung magiging mabait ba siya o titingnan sila ng may matinding banta. Inutusan niya ang lalaki na sagutin lamang ang itinanong sa kanya. Pinawisan ng malamig ang Panginoon at inamin na nararapat lamang na tretuhin sila ng may ganap na pagiging nakakataas ng kasama ng Panginoon. Nagbabala si Ferda na sa ngayon ay wala siyang balak baguhin ang pamamalakad nila sa kanilang mga nasasakupan. Nagalit ang isa sa mga maharlika at hinampas ang mesa nang marinig na tila pinahihintulutan silang samantalahin ang sarili nilang mga nasasakupan. Sinabi lang ng binata na nagkamali siya ng pagkakabigkas at walang balak manlait ng sinuman. Sinabi ng Panginoon na naiintindihan na niya kung bakit siya inabandona ng sarili niyang pamilya noon. Ipinagpatuloy niya ang pang-iinsulto at sinabing ang isang salamangkero ng unang bilog ay dapat gumalang sa mga nakakataas tulad ng isang salamangkero ng ikaapat na antas. Bumulong si Ferda na ang ikaapat na antas ay karaniwan lamang, na lalong nagpalala sa tensyon sa loob ng silid. Nagalit ang maharlika sa narinig at nagtanong kung ano ang sinabi niya habang nakatingin ng may matinding puot. Sinabi niya na ang mga salamangkerong tulad niya ay itinuturing na mahalagang tao saan man sa kontinente.
Nagpa siya ang lalaki na tuturuan niya ng leksyon ang mayabang na binata habang inihahanda ang kanyang mahika para sa pag-atake. Itinaas ni Ferda ang kanyang kamay at pinatigil ang Panginoon, sinabing may magandang mungkahi siya upang ayusin ang hidwaan. Iminungkahi ng pangunahing tauhan na magkaroon ng tunggalian upang subukan kung gaano nga ba kaina ang kakayahan ng isang salamangkero ng unang bilog. Kumalat ang balita tungkol sa laban at sa tingin ng lahat ay tiyak na ang resulta, habang pinagmamasdan ni Rory ang lahat mula sa malayo. Nanatiling tahimik ang lingkod, sinasabayan ang bawat galaw ng dalawang magkalaban sa bakuran. Nagtitigan sila sa gitna ng stage, handa nang simulan ang hindi pantay na labanan ng mahika. Nanatiling kalmado si Ferda at nagtanong kung anong uri ng mahika ang gagamitin ng Maharlika laban sa kanya. Nagalit ang Panginoon at sinabing hindi magandang ugali ang hilingin na ibunyag na agad ang pinakamabisang sandata bago pa magsimula ang laban. Ngumiti siya ng masama at sinabing maaari pa ring umatras ang binata kung takot itong mamatay doon. Ipinahayag niya na gagamitin niya ang mahika ng ika-4 na bilog na tinatawag na mahikang pagsabog upang tapusin agad ang laban. Nagulat ang lahat dahil ito ay purong mapaminsalang mahika at halos imposibleng makaligtas ang binata sa ganitong lakas. Mahinahong sinabi ni Ferda na ang tanging mahika na alam at gagamitin niya ay ang simpleng paggamit ng mana. Napakamot sa ulo at tumawa ng mapang-asar ang Panginoon, ngunit tiniyak ng binata na wala siyang balak matalo. Gumalaw siya ng may tiwala sa sarili at sinabing higit pa sa inaakala ng iba ang kanyang nalalaman. Sumigaw ang kalaban at tinawag siyang mayabang, sabay ipinagpatuloy ang pag-iipon ng napakalakas na enerhiya sa kanyang mga kamay. Isang dambuhalang bilog ng mahika ang lumitaw sa lupa na nagniningning ng matindi habang umaapaw ang mana sa buong paligid. Nangako ang lalaki na pupulbyusan niya ang binata nang walang maiiwan. Habang napapansin ni Ferda na gumagamit din ito ng lakas na nagmumula sa puot, nagpaputok siya ng ilang pulang bilog ng enerhiya na mabilis na humawi sa hangin patungo sa kalaban. Naguluhan ang Panginoon ng mapansing may kakaibang nangyari sa sarili niyang mahika. Sa gitna ng paghahanda, malamig na sinabi ni Ferda na tapos na ang laban at siya na ang nagpasya sa resulta. Sinubukan ng isang harang na protektahan ang Maharlika, ngunit mas tumpak at mas mabilis ang pag-atake ng binata. Hindi maunawaan ng lalaki kung paano siya madaling nalampasan at napasinghap sa gulat. Ibinunyag ng pangunahing tauhan na hindi ang pisikal na katawan ng kalaban ang kanyang tunay na target. Tinamaan at winasak niya mismo ang bilog ng mahika nito ilang sandali pa lamang itong mabuo. Napaluhod ang Panginoon sa kawalan ng pag-asa. Hindi siya makapaniwala na ang isang salamangkero ng unang bilog ay may ganyang antas ng kontrol sa mahika. Natakot siya nang makita ang pamamaraang kayang sirain ang mahika ng iba, bagay na hindi pa niya kailanman nagawa. Tinitigan niya ang sarili niyang nanginginig na kamay sa lupa habang nararamdaman ang bigat ng matinding pagkatalo. Nanatili siyang nakadapa sa harap ni Ferda, walang lakas at wasak na wasak ang pagmamalaki. Sa wakas ay tinanggap ng Maharlika ang katotohanan at bamulong na talagang natalo siya. Lumapit si Ferda sa kanya at nagtanong kung inaamin na ba niyang lubos na siyang sumusuko. Tumangala ang Panginoon na puno ng pagdurusa. Habang pilit na naghahanap ng tamang sasabihin, inamin niya na ang tanging hangad niya ay maging malakas upang mapanatili ang kanyang dangal. Formal na tinanggap ng lalaki ang kanyang pagkatalo at sinabing gagawin niya ang lahat kung ito ay makakatulong sa kanyang paglago bilang salamangkero. Nagbulungan ang ibang mga Panginoon na hindi makapaniwala sa nakita, habang nagbanta si Rory na pupugutan ng mata ang sinumang magdududa sa nangyari. Inilahad ni Ferda ang kanyang kamay upang tulungang tumayo ang kalaban at pinuri ang lakas ng hukbo ng rehiyon upang pakalmayin ang mga Maharlika. Iginagalang ng lalaki ang pagkilala sa kanya at sinabing, isang malaking karangalan po na makilala ang bagong kasama. Tinanong ng binata ang pangalan niya at nalaman na siya si Thesselos Walcher, isang dating ipinatapon mula sa kabisera. Inulit ni Ferda ang pangalan at sinabing naalala na niya kung sino ang taong nasa harap niya ngayon. Sinabi ng binata nang may madilim na tingin na ang lalaking ito ay ang kanyang dakilang tagapagtaguyod sa napakalayong nakaraan. Biglang itinuro ng binata ang noo ng Maharlika, kaya naguluhan ito at hindi nakagalaw. Ginamit niya ang kanyang pamamaraang, sugat ng mana, nang napakalapit at may nakamamatay na katumpakan ng walang pag-aalinlangan. Agad na tumama ang atake at nagbuhos ang dugo habang tumalsik pa atras ang katawan ng Panginoon. Tula lang nakatingin ang mga Maharlika sa madugong tagpo. Sa harap mismo ng kanilang mga mata, nakatayo si Ferda sa tabi ng walang buhay na katawan ni Thesselos habang kumakalat ang dugo sa sahig ng stage. Malamig na sinabi ng binata na hindi niya ito pwedeng patahimikin dahil kung hindi ay magdadala lamang ito ng lungkot sa kanyang magiging asawa. Lahat ng naroon ay hindi makagalaw, hindi makapaniwala na talagang pinatay ng bagong kasama ang isang Maharlika.
Napakabigat ng katahimikan habang ang pangalang Ferda ay umuulit-ulit sa isipan ng bawat takot na Panginoon. Nakatingin ang mga naroon ng may matinding takot, kinukumpirma ang hindi mapapatawad na krimeng kakatapos lamang gawin. Marahas na natapos ang laban bago pa man may makaharang o makapagligtas sa Panginoon. Walang sino man ang naglakas loob na humakbang pasulong at hamanin ang binata na ngayon ay may nakamamatay na tingin sa mukha. Sinundot ni Ferda ang katawan gamit ang paa at sarkastikong nagtanong kung bakit tila naging matigas ang lahat. Ipinagbabawal niyang mag-alala sa patay at ibinunyag na si Thesselos ay magdadala lamang ng pagdurusa sa Archduke. Nagtanong ang isa sa mga maharlika kung paano niya nalaman iyon gayong sa unang pagkakataon pa lamang sila nagkita. Sa isang mahiwagang ngiti, sinabi ng binata na ang tanging hangad lamang ni Valdrova ay ang tunay na kaligayahan ng mga tao. Ipinaliwanag niya na ang dragon ay nakikipaglaban para sa sangkatauhan, at si Thesselos ay kumikilos ng labag sa kanyang kagustuhan sa kaharian. Naguluhan ang maharlika habang binabanggit ni Ferda na ang katibayan ng krimen ay lilito pa lamang sa malayong hinaharap. Tinawag siyang baliw ngunit hindi pinansin ang pang-iinsulto, sinabing wala siyang pakialam sa iba pa. Mabilis na umalis ang karwahe at naglakbay sa maputik na daan patungo sa susunod na destinasyon. Sa loob nito, nakaramdam si Ferda ng matinding sakit at hinawakan ang kanyang ulo habang pinagmamasdan siya ni Rory. Inatake siya ng matinding pagkahilo at napagtantong lubos na naubos ang kanyang lakas matapos ang ginawa. Napag-isipan niyang inubos niya ang lahat ng naipon niyang mana para lamang may segowa ang isang nakamamatay na tira. Bukod sa pagkapagod, nagreklamo ang binata sa pagkaalimpuyo ng karwahe at inisip ang mga teknolohiyang wala pa sa panahong ito. Tinuya siya ni Rory at sinabing napakahusay niyang pumatay sa pinakatapat na tagasunod ng Panginoon. Sa unang pagtatagpo pa lamang, nagulat si Ferda sa impormasyon at kinumpirma ng lingkod na itinuturing na napakatapat na Panginoon si Thesselos. Pinawisan ng malamig ang binata at naisip na nagdulot siya ng malaking problema sa pag-aalis sa taong akala ng lahat ay tapat. Ipinaliwanag ni Rory na ang buong rehiyon ay puno ng kaguluhan, at si Thesselos ay ang pinakahindi gaanong tiwali lamang sa lahat ng maharlika. Sinubukan ng binata na kumalma at tiniyak na magpapatuloy ang kasal dahil makatarungan ang kanyang ginawa. Nanatili siyang matatag habang pinagpaplanuhan ang susunod na hakbang upang patunayan na tama siya. Napansin ni Ferda ang isang mabigat na supot sa tabi niya at pilit na inalala ang mahahalagang detalye ng kanyang nakaraang buhay. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, sigurado na siya na gumagawa ng mabibigat na krimen ang Panginoon sa loob ng kuta. Tinanggap ng katiwala ng pamilya Walter ang mga bisita ng may paggalang, hindi inaakala ang nangyari sa kanyang Panginoon. Binalaan ng lalaki na wala ang Panginoon, ngunit natural na sumagot si Ferda na patay na ang maharlika. Nang walang pag-aaksaya ng oras, iniabot ng binata ang supot sa katiwala na labis na naguluhan sa ibinigay. Inutusan ni Rory na isabit ang laman nito sa tarangkahan ng kuta upang makita ng lahat ng malinaw. Binuksan ng katiwala ang supot at nawalan ng pag-asa nang makilala ang labi ng kanyang yumaong Panginoon. Hindi pinansin ni Ferda ang kaguluhan at pumasok sa silid ni Thesselos, sinabing tila nagnakaw sila sa isang bakanteng bahay. Nagsimula siyang maghanap ng mga palatandaan sa sahig habang naaalalang tinulungan siya ni Rory sa paghahanda sa bangkay ng namatay. Nagbanta ang lingkod na ititigil na ang lahat, ngunit natagpuan ng binata ang isang lihim na daanan na nakatago mismo sa ilalim ng kama. Hinaplos ng binata ang sahig na kahoy upang hanapin ang mekanismong magbubukas ng daan patungo sa madilim na silong. Hiniling ni Rory na lumayo siya at nagpa siyang lutisin ang kandado sa mas direktang paraan. Mahigpit na ipinikit ng dalaga ang kanyang kamao at inipon ang lakas upang hagupitan ang sahig ng buong puwersa. Winasak ng tama ang kahoy at semento, at lumikha ng malaking butas na humahantong sa kailaliman ng kuta. Binalaan niyang bukas na ang daan, at sumunod si Ferda sa dilim na puno ng hiwaga. Bumaba sila sa hagdan ng bato at naramdaman ang mabigat at nakakasakal na hangin mula sa nakatagong laboratorio. Hindi matitiis ang amoy ng dugo, kaya tinakpan nila ang kanilang ilong habang sinisiyasat ang lugar na puno ng katatakutan. Natagpuan nila ang lihim na laboratorio na puno ng katawan ng tao at mga labi ng halimaw na pinagdugtong-dugtong. Napagtanto ng pangunahing tauhan na si Thesselos ay tagasunod ng haring demonyo at isang dalubhasang necromant ng kadiliman. Nakita nila ang bangkay ng kawal na pinagsama sa mga laman loob ng halimaw at naramdaman ang kalupitan ng yumaong Panginoon. Nagalit si Rory sa nakita at sinabing ang halimaw na iyon ay humihingi na talaga ng kamatayan. Idinagdag ng lingkod na higit pa sa makatarungan ang kanyang sinapit at inamin na hindi maaaring pagkatiwalaan ang mga tao. Tinitigan niya si Ferda nang may pagdududa at nagtanong kung paano niya nalaman ang pag-iral ng ganitong lihim na lugar.
Natagpuan ng binata ang mga dokumentong hinahanap niya at nagniningning ang kanyang mga mata nang mapagtantong nagtagumpay ang kanyang plano. Nakita ni Ferda ang isang sulatin na pinamagatang, ang walang pangalang obra maestra ni Theselos, na naglalarawan ng paraan upang makalikha ng walang hanggang mana. Sa loob ng laboratorio, naalala niya kung paano patuloy na lumilikha ng mana ang mga halimaw habang ipinapaliwanag ni Theselos ang kanyang nakapangangilabot na teorya. Sinabi ng yumaong maharlika na ang ganitong enerhiya ay marumi at walang silbi, ngunit nakakita siya ng nakatagong lakas sa mga ito. Ang plano ay tularan ng kakayahan ng halimaw upang kumuha ng walang katapusang lakas sa loob ng laboratorio. Gamit ang ganitong walang hanggang kapangyarihan, naniniwala si Theselos na malalampasan na niya ang limitasyon ng sinumang salamangkero. Nais ng kontrabida na gamitin ang hukbo ng mga patay upang durugan ang lahat ng maharlikang nagpatapon sa kanya. Habang nangangarap ang lalaki na maging pinakamakapangyarihan, pinagmamasdan lamang siya ni Ferda ng may malamig at matalas na tingin. Napagtanto ng binata na ang ipinagbabawal na kaalaman ay magiging perpekto para sa kanyang dating hangarin na maghayganti ng lubusan. Bumalik siya sa kasalukuyan habang hawak ang mga papel at naisip na tadhana na nagdala ng lihim na ito sa kanyang mga kamay. Alam niyang mas mabilis siyang makakaabot sa ikawalong bilog kung gagamitin niya ang madilim na pamamaraang ito. Ngunit sinabi ni Rory na siya ay karaniwang tao lamang na nahuhumaling sa kapangyarihan kahit nagmula pa ito sa isang malupit na mananaliksik. Sumang-ayon si Ferda na ito ay pagkakataong hindi tatanggihan ng sinuman. Sinabi ng lingkod na walang makakaalam kung kukunin niya ang mga papel, ngunit nagulat siya nang tumanggi ang binata. Iniabot ni Ferda ang dokumento sa dalaga at inutusan siyang wasakin ang lahat ng naroon sa sumpang laboratorio. Namangha si Rory at nagtanong kung seryoso siya dahil walang salamangkero ang tatanggi sa ganitong mahalagang kaalaman. Inamin ni Ferda na maaaring mabago ng pag-aaral na ito ang buong mundo ng mahika, ngunit tinanong niya kung ano ang tunay na pakinabang ng isang bagay na puno ng kasamaan. Mas pipiliin niyang ugatan ang kasamaan kaysa mahulog sa bitag ng kapangyarihang magdadala lamang ng lungkot kay Valdrova. Sa matatag na tingin, nagtanong ang binata kung maaari niyang sunugin ang lahat ng tuluyan. Tinitigan ni Rory ang papel sandali at sinabing madali lamang iyon para sa kanya. Nagsimulang tumupok ang asul at matinding apoy sa dokumento habang naglalaho ang lihim ni Theselos sa gitna ng init. Nasusunog ang buong laboratorio habang pinag-iisipan ni Ferda na ang bawat mahika ay nagdadala ng damdamin ng taong gumagamit nito. Alam niyang ang diwa ni Theselos ay nalasan ng puot sa imperyo, at ito ang umubos sa kanya. Ang yumaong Panginoon ay mayroon ding pulang bilog na pinapakain ng galit at pagkukulang na katulad ng sa kanya. Naintindihan ni Ferda na kung gagamitin niya ang ganitong mahika, uubusin din siya ng hindi mapipigilang damdamin, kaya naman pinili niyang itapon ang lahat. Masakit niyang naalala ang panahong pilit niyang pinupukaw ang puot upang mabuhay noon habang nararamdaman ang init ng asul na apoy. Bahagyang ngumiti ang binata habang pinapanood ang pagkasunog ng lugar. Ngunit sa tingin ni Rory, siya ay isang hindi mahulaan at baliw na tao. Bilang isang taong mahirap kasama, napabuntong hininga ang lingkod at sinabing kailangan na nilang umalis bago pa man lumaganap ang usok. Sumang-ayon si Ferda na hindi magandang amoy dugo ang kanyang dala sa seremonya, at lihim na niyang ipinagdiriwang ang nalalapit na kasal kay Valdrova.